Sa video natin ngayon, I'm gonna show you how to add custom fonts and colors inside Squarespace para mabigyan mo yung website mo ng mas unique at branded na look. Kung feeling mo medyo sobrang basic yung site mo or baka hindi siya tugma sa brand vibe mo, isa sa pinakamadaling paraan para mas mukhang professional at on-brand ang site mo nang walang touch of coding. What's up guys, ako si Ashley and by the end of the video, alam mo na exactly kung paano i-customize yung fonts and colors mo step by step sa Squarespace. Para yung website mo magmukha na talagang ikaw, not just another template. So bago tayo mag-step by step walkthrough, simulan muna natin sa basics. Ano nga bang Squarespace? Wix is a drag-and-drop website builder that makes it easy for anyone to create beautiful, professional site without needing design or coding experience. Everything is visual. You can click and edit and see changes in real time. Super popular ang platform na to sa mga small business owners, freelancers, and creative entrepreneurs. Kasi pinagsama niya yung website design, hosting, and marketing tools sa isang place lang. You don't have to install plugins or manage separate system. Pwede mong i-run yung buong site mo directly mula sa dashboard at the time ng video na to. Squarespace is on the version 7.1, so this includes improved templates, flexible layouts, and isang modern design system na mas madaling i-customize. So doon tayo mag-work para mag-add ng custom fonts and colors mo. Bago tayo mag-walkthrough, it's helpful to know what Squarespace offers when it comes to design customization. In this specific version, may access ka sa Site Styles panel at nagkakontrol ng fonts, colors, spacing, and buttons. Pwede kang gumawa ng global design style na applicable sa buong website mo. Ibig sabihin yung headings, links, and buttons laging magiging super consistent. Pwede mo din gamitin yung color palette feature which lets you set brand colors once and then reuse them across your pages. Mas pinapanatili lang nito yung design mo na clean and unified. Yung fonts mo, binibigyan ka ng Squarespace ng large built-in library of professional typefaces from Google Fonts and Adobe Fonts. Pwede mong i-mix and match them over or even upload your brand font files kung meron ka, which is exactly what I'm gonna show you today. Kasi honestly, hindi siya kasing straightforward ng akala mo. Okay lang yon. Now, let's get into it and how to add custom fonts in Squarespace. Ang unang gagawin mo, kung wala ka pang Squarespace account, pwede kang gumawa ng free gamit yung link namin sa description sa baba. Pag-click mo ng link, i-click mo lang yung Get Started at makakagawa ka ng free account. Hindi kailangan ng credit card. Hindi ko na ipapakita kung paano i-set up lahat. Pero kapag nakalogin ka na, ganito yung itsura ng dashboard mo. Nandun lahat ng website mo. Kung gusto mong gumawa ng bago, i-click mo lang yung Create Website. Gagawa na lang tayo ng random na site. Pwede mong piliin kung ano yung gusto mo sa website mo. Makakatulong yun i-customize to para sa'yo. So go ahead, pili ng template. Pipiliin na lang natin tong isa, start with design. So makikita mo, pwede mong i-customize yung colors dito pero ipapakita ko sa'yo kung paano to gawin ng mas in-depth. Ngayon punta tayo sa edit site. Now as you can see, we go to navigation menu over here pero ang unang gagawin natin ay i-customize muna yung colors kasi mas simple yon. So you'll go ahead and go site styles tapos dito ka sa colors. From here, this is where you can customize the whole entire palette. If gusto mong i-customize yung specific na color, pwede mong gamitin yung hex code, HSL code, or RGB code. Ano man yung gusto mo, pwede mo rin na-upload galing sa image para mas kumpleto ang customization. Para kung nagkaroon ka ng brand photoshoot at gusto mong i-align yung colors sa specific na photos na kinuha mo. Pwede mo palaging i-upload at i-customize, tapos pwede ka rin pumili mula sa kanilang colors. Meron silang monochrome, supplementary, etc. Pero ulitin ko, sobrang dami nilang presets dito that makes it really easy. At malamang may something sila na similar sa gusto mong style, kaya pwede kang magsimula doon at i-customize mula sa specific preset para hindi ka na magsimula from scratch. Now, we're gonna go ahead and save this. Babalik muna ako dito. Punta tayo sa main editing menu, okay? Ngayon, punta na tayo sa pag-import ng custom fonts. Kaya, stay with me kasi hindi siya super intuitive. Pwede mong puntahan ang maliit na search bar dito or i-click yung slash. Tapos, lalabas yung search bar, i-type mo lang yung CSS. Ngayon, ang gagawin natin ay i-upload ang custom font file. Pwede kang pumunta sa Google Fonts at i-download to. Maraming free fonts doon na pwede mong i-browse. Pwede mong piliin kung anong base sa feeling mo or appearance or calligraphy, modern na style, diba? Kaya pwede mong piliin at i-filter kung ilan man ang gusto mo. May isang font na gustong-gusto ko na nasa Canva pero kailangan mong bayaran. Okay, anyway, ngayon, i-click natin yung get font tapos i-download mo lang. Ngayon, punta tayo sa downloads natin, yung kay Ravita, okay? Buksan natin yung zip file at gusto natin na TTF file siya, okay? Ngayon, punta tayo sa downloads at i-import natin yung TTF file na yon. Galing, di ba?
Okay, ngayon, kopyahin mo dito. Tapos hanapin kung saan nakasulat na paste your clean URL here. Buburahin natin yun. Tapos punta tayo dito at i-click mo lang to ng isang beses. Masisave na siya. Accidentally, na-click ko siya ng 2 beses nung una kaya lagi akong nakakatanggap ng error message. Pero hindi mo kailangan i-double click. Isang click lang. Yung kinopy-paste natin ay specifically yung font. But now, kailangan na natin mag-decide kung saan talaga natin gusto yung font. Halimbawa, gusto natin sa heading, i-paste lang natin yung H1, H2, H3, H4, H5. Makikita mo, nagbago na siya dito. Pero pwede mo pa rin i-specify. Hindi kailangan sa heading. Pwede rin sa body text, diba? Kaya kung gusto mo sa body text, alisin lang natin to. Siguraduhin lang na hindi ipipaste sa loob ng unang kinopy-paste natin. Gusto mo tong i-copy at i-paste sa baba, okay? So as you can see, it changed that font right here, right there by changing the body. Tapos kung gusto mo rin gawin sa buttons, i-copy-paste mo lang dito. Gawin natin yan sa headings. Cool. Tapos ang gagawin mo na lang ay i-click yung save. Pwede mong gawin yun sa kahit anong font na gusto mo. Completely custom siya. Alam ko medyo nakakalito yung custom code but you can just copy and paste it. Nasa link sa description yung instructions. Okay, ngayon na naiintindihan mo na kung paano gawin to step by step. Pag-usapan naman natin yung pros and cons. Pwede mong i-decide kung para sa'yo ba ang Squarespace, lalo na yung custom fonts and colors para sa Squarespace. Yung pinakamalaking advantage ng pag-customize ng fonts at colors mo ay nagmumukha agad na totoong brand yung site mo. It helps you stand out, build recognition, and make your website feel intentional. Hindi generic. Pinapadali ito ng Squarespace kasi lahat ng changes ay nag-update globally. Kaya kapag nagbago ka ng font color, it applies across all of your pages. Kaya hindi mo na kailangan i-style isa-isa. Karamihan, ginagawa lahat sa visual editor, diba? Sabi ko nga kailangan natin ng kaunting custom CSS. Ang downside lang ay nililimitahan ng Squarespace kung gaano kalalim ang fine-tuning na pwede mong gawin compared sa ibang platforms. Parang WordPress, pero para sa karamihan ng mga tao, lalo na sa mga small business owners, creators or freelancers, sapat na ang design tools para makagawa ng clean and professional na brand look. Ngayon, gusto ko lang i-touch ang iba't ibang plans and pricing options kasi sasabihin ko rin kung paano makakasave ng 10% sa checkout. Makikita mo pwede ka magsimula sa free trial na 14 days, tapos pwede ka na magbayad annually or monthly. I-go over ko yung annual members kasi dun ka makakasave ng pinakamarami at makukuha mo yung best price possible. Bago pa man tayo pumasok dito, pwede mong gamitin yung code. Ilagay mo lang my first website sa checkout at makakasave ka ng 10% kahit yung prices na nakikita mo dito, makakasave ka rin ng extra 10%, okay? May basic, core, plus at advanced sila. Ang basic plan ay $16 kada buwan kapag binayaran annually, kasama dito lahat ng kailangan mo para gumawa ng website at hanggang 2 contributors. Pwede ka rin tumanggap ng payments pero pinakamataas ang payments and transaction fees kumpara sa ibang plans. Tapos meron tayong core plan na $23 kada buwan. Kapag binayaran annually, kasama dito lahat ng nasa basic plan pero makakakuha ka rin ng complete customization gamit ang CSS at JavaScript. Kasama na rin yung professional email mula sa Google Workspace. Tapos medyo bumaba yung cards dito, pati yung digital content and membership transaction fee. Other things like sales funnel, analytics, and API integrations. Tapos meron tayong plus plan na $39 kapag binayaran annually. And this is pretty much the same sa core plan, pero mas mababa yung payment fees. Ganon din sa advanced plan, $99 kada buwan kapag binayaran annually. Pareho lang lahat pero mas mababa ang credit card rates pati yung online transaction fees. Digital content and membership fee hanggang 0. Kaya ulitin ko, piliin mo yung plan na pinaka-swak sa needs mo. Pero kapag magka-customize ng fonts, kailangan mong nasa core plan ka. Kasi dito mo magagawa yung customization gamit ang CSS and JavaScript. You can always go ahead and get started with a free plan. Subukan mong tignan kung bagay ito sa'yo at baka hindi mo na kailangan mag-add ng custom fonts. Okay ka na sa basic plan. Kaya explore mo muna yung free trial nila at tignan mo kung anong pinaka-fit sa'yo. And again, don't forget to use my code MyFirstWebsite at checkout to save extra 10%. So para ba sa'yo to? If you're someone who wants to build a website that feels cohesive, on-brand, and visually professional, nang hindi gumugugol ng oras sa design, talagang mahusay ang option ng Squarespace. Binibigyan ka ng platform ng creative control habang nagpapanatili ng simple na process para hindi ka maligaw sa technical details lalo na kung meron kang brand, fonts, and colors. Adding them into Squarespace just takes a few minutes and instantly upgrades your entire site.
Kahit nag-experiment ka pa lang sa brand style, pinapadali ng built-in tools ng Squarespace na subukan ng iba't ibang combinations hanggang mahanap mo yung anong bagay sa'yo. Kaya kahit gumawa ka man ng portfolio, blog, service-based site, or online store, ang pag-customize ng fonts and colors mo sa Squarespace ay isang pinakamagandang paraan para buhayin ang brand mo. Alam ko kung gaano ka-overwhelming kapag yung website mo hindi ganun nagre-reflect sa vision mo, lalo na kapag binubuo yung brand mo online. Pero kahit maliit na design tweaks like custom fonts and colors can completely change how professional your site looks. At kung gaano ka confident na i-share to. Kung gusto mo i-check out yung Squarespace at magsimula sa kanilang free trial or mag-sign up today, huwag kalimutan gamitin yung link namin sa description sa baba at ilagay ang code na MyFirstWebsite sa checkout para makapag-save ka ng 10%. Gusto ko lang i-mention na affiliate links to, which means we may earn a small commission at no extra cost to you. So, kung pipiliin mo yung links namin, maraming salamat in advance sa pagsuporta mo sa aming channel. It really helps us to continue to create free content just like this, kaya huwag kalimutan mag-like sa video na to, subscribe to the channel kung hindi ka pa nakasubscribe, and syempre mag-iwan ng comments or questions below. Gusto namin makarinig mula sa inyo. Ang channel na to ay dedicated to helping beginners create simple, professional websites at mag-build ng digital income streams step by step. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.